May isang tahimik na katotohanan na bihirang aminin ng mga lalaki. Kapag mas pinipilit mo siyang manatili, mas lalo kang nagiging ordinaryo sa paningin niya. Kapag mas hinahabol mo ang atensyon niya, mas bumababa ang halaga mo sa sarili mong mga mata at sa kanya. Pero kapag tumigil ka, kapag pinili mong manahimik, kapag hinayaan mong ikaw ay manatiling buo kahit wala siya, doon ka nagiging kakaiba. Hindi dahil naging malamig ka, hindi dahil nagkunwari kang walang pakialam, kundi dahil sa unang pagkakataon, hindi mo na siya ginawang sentro ng mundo mo. At sa isang mundo kung saan karamihan ay nagmamakaawa, ang lalaking hindi namimilit ay nagiging bihira, at ang bihira ay natural na nagiging espesyal. Bago tayo magsimula, comment ka kung taga saan ka, para naman mabati kita sa susunod kong video. Kung naging totoo ka sa sarili mo, alam mong nasaktan ka na rin ng ganito. Yung tipong ginagawa mo naman ang lahat. Ikaw ang unang nagchat-chat. Ikaw ang laging nag-a-adjust. Ikaw ang nagbibigay ng oras kahit pagod ka na. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, parang lalo siyang lumalayo. Mas tumatagal ang reply. Mas kumakaunti ang lambing. Mas nagiging malamig ang tono. At sa bawat katahimikan niya, lalo kang kinakabahan. Kaya mas pinipilit mo. Mas nagiging clingy. Mas nag-explain. Mas humihingi ng kasiguraduhan. Hanggang isang araw, mapapansin mo na lang, ikaw na ang may hawak ng relasyon, pero wala ka ng hawak sa sarili mo. At doon nagsisimula ang sakit. Hindi dahil hindi ka mahal, kundi dahil nawala ka sa sarili mo para lang manatili siya. Ang problema ay hindi siya, ang problema ay ang attachment mo. Yung paniniwala na kapag umalis siya, may mawawala sa'yo. Yung takot na kapag hindi ka nagpakita ng effort, hindi ka na niya pipiliin. Yung maling paniniwala na ang pagmamahal ay kailangang ipaglaban kahit ikaw na ang nauubos. Ito ang attachment na tinutukoy ng Stoicism. Hindi pagmamahal, kundi pagkapit sa isang bagay na wala sa kontrol mo. Kapag naka-attach ka, ang kilos mo ay hindi nagaling sa dignidad, kundi sa takot. Takot na maiwan, takot na mapalitan, takot na makalimutan. At sa takot na yon, nagiging masyado kang available, masyadong predictable, masyadong desperado. At kahit hindi niya sadya, nararamdaman niya iyon. Sabi ng mga Stoic, ang tunay na kapangyarihan ay nagsisimula sa pagtanggap na may mga bagay na hindi mo kailanman makokontrol. Hindi mo makokontrol ang damdamin niya. Hindi mo makokontrol ang desisyon niya. Hindi mo makokontrol kung pipiliin ka niya or hindi. Ang tanging hawak mo ay ang sarili mong kilos, paninindigan, at dignidad. Kapag tumigil ka sa pamimilit, hindi ibig sabihin na sumuko ka. Ibig sabihin nito, pinili mong igalang ang sarili mo. At ang lalaking may malinaw na hangganan, may sariling direksyon, at hindi nangangailangan ng validation, ay lalaking may presensya. Hindi niya hinihingi ang atensyon. Kusa itong dumarating, paano mo ito isinasabuhay? Hindi sa pamamagitan ng laro, hindi sa pagpapanggap, hindi sa biglaang pagkawala para manginis, kundi sa tahimik na disiplina. Kapag hindi siya nag-reply, hindi mo inuulit ang chat. Hindi ka nag-explain, hindi ka nagagalit. Nagpapatuloy ka sa buhay mo. Kapag ramdam mong ikaw na lang ang may effort, hindi mo dinadagdagan ang effort mo, binabawasan mo. Hindi para parusahan siya, kundi para ibalik ang balanse. Inilalagay mo ang oras mo sa sarili mo, sa trabaho, sa katawan mo, sa katahimikan mo. At habang ginagawa mo ito, may kakaibang nangyayari. Unti-unti, hindi mo na siya hinahabol sa isip mo. At kapag hindi mo na siya hinahabol, doon ka nagsisimulang maging buo ulit. Mag-ingat, may manipis na linya sa pagitan ng pagiging tahimik at pagiging mapagmataas. Ang hindi pamimilit ay hindi dapat maging paraan para patunayan na mas mataas ka. Hindi ito tungkol sa ego. Hindi ito tungkol sa tingnan mo di kita kailangan. Ito ay tungkol sa panloob na katahimikan. Kapag tumigil ka dahil galit ka, ego pa rin yun. Kapag tumigil ka para mapansin ka niya, attachment pa rin yun. Ang tunay na Stoic ay tumitigil dahil wala na siyang kailangang patunayan. At dito nagsisimula ang pagbabago. Kapag buo ka, kapag kalmado ka, nagiging ligtas kang presensya. Hindi ka pabigat, hindi ka pressure, hindi ka pangangailangan. Ikaw ay pahinga, at kakaiba ang lalaking hindi humihingi, kundi nagbibigay ng espasyo. Sa espasyong iyon, doon siya nag-iisip. Doon niya mararamdaman ang pagkawala. Hindi dahil umalis ka, kundi dahil hindi ka na umaasa. At ang lalaking hindi umaasa, ay lalaking hindi kayang balewalain. May kakaibang sandali na dumarating sa buhay ng isang lalaki. Yung sandaling hindi mo na hinihintay ang mensahe niya, pero bigla siyang nagparamdam.
Yung oras na hindi mo na iniisip kung nasaan siya, pero siya ang nagtatanong kung kumusta ka. At doon mo marirealize, hindi pala sa paghahabol nagmumula ang halaga, kundi sa kakayahang manatiling buo kahit wala ang hinahabol. Ang katahimikan mo ay hindi kawalan. Ito ay presensya. At ang presensyang hindi namimilit ay mas ramdam kaysa sa sigaw ng desperasyon. Pero bago mo marating ang katahimikang iyon, kailangan mo munang harapin ang isang masakit na katotohanan. Masakit ang hindi pagpansin. Masakit ang malamig na sagot. Masakit ang pakiramdam na parang ikaw lang ang lumalaban. At mas masakit kapag napagtanto mong, kahit anong gawin mo, hindi mo kayang pilitin ang isang taong hindi handa. Dito nadudurog ang maraming lalaki. Hindi dahil mahina sila, kundi dahil masyado silang umasa. Umasa na babalik ang dating lambing. Umasa na maayos pa. Umasa na kapag naghintay lang sila ng sapat, pipiliin din sila. Pero ang paghihintay na walang hangganan ay unti-unting pagkalimot sa sarili. Ang tunay na kinakapitan mo ay hindi siya. Ito ay ang version mo ng sarili mo. Kapag kasama siya, yung pakiramdam na mahalaga ka, na pinipili ka, na sapat ka. At kapag nawala siya, parang nawala rin ang patunay na may halaga ka. Ito ang pinakadelikadong attachment, ang pag-ugnay ng sariling dignidad sa atensyon ng ibang tao. Sabi ng Stoicism, kapag ibinigay mo sa iba, ang kapangyarihang magdikta kung sino ka, ibinigay mo rin ang kapayapaan mo. Itinuturo ng Stoic philosophy na ang tunay na kalayaan ay nagmumula sa loob. Hindi ka nasasaktan ng ginagawa ng iba, kundi ng kahulugang ibinibigay mo rito. Kapag hindi ka niya pinili, hindi ibig sabihin na kulang ka. Ibig sabihin lang, hindi tugma ang landas ninyo. At ang lalaking may sariling landas ay hindi humihinto dahil lang may hindi sumabay. Kapag tumigil ka sa pamimilit, binabawi mo ang kontrol. Hindi sa kanya, kundi sa sarili mo. Sa araw-araw, ito ang itsura ng hindi pamimilit. Hindi ka biglang nawawala. Hindi ka rin biglang nagbabago. Nanatili kang totoo, pero hindi ka na nakasabit. Kapag nagparamdam siya, sumasagot ka ng buo. Hindi gutom. Kapag hindi siya nagparamdam, hindi mo pinupuno ang katahimikan. Ng paliwanag at tanong, hinahayaan mo ang espasyo na magsalita para sa'yo, at sa espasyong iyon, nakikita niya ang isang lalaking hindi nakadepende sa kanya para maging payapa. Huwag mong gawing taktika ang katahimikan. Kapag ginamit mo ang hindi pamimilit para manipulahin ang emosyon niya, niloko mo lang ang sarili mo. Ang tunay na lakas ay hindi nangangailangan ng resulta. Hindi ka tumitigil para habulin ka niya. Tumutigil ka dahil tapos ka na sa paghahabol. Kapag bumalik siya, malinis ang puso mo. Kapag hindi, buo ka pa rin. At dito nagiging malinaw ang lahat. Ang lalaking hindi namimilit ay lalaking may sariling mundo. May direksyon, may disiplina, may katahimikan. Hindi siya perpekto, pero siya ay buo. At ang pagiging buo ay natural na kakit-akit. Hindi dahil gusto niya, kundi dahil wala na siyang kailangang patunayan. Kapag pinili ka niya, maganda. Kapag hindi, hindi ka nawawala. Ito ang tunay na panalo. Kung nararamdaman mong pagod ka na sa paghahabol, pagod ka na sa pagpapaliwanag, pagod ka na sa pagiging kulang, comment mo sa baba kung handa ka nang piliin ang sarili mo. Isang salita lang, isang desisyon. At kung gusto mong manatili sa ganitong uri ng pag-uusap, tahimik, totoo at nagpapalaya, mag-subscribe ka na sa channel na ito. Hindi para maging malamig, kundi para maging malinaw. Hindi para mawalan ng puso, kundi para ibalik ito sa tamang lugar. Tahimik, matatag, malaya,